everyone, it's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Atensyon sa ating mga SSS members and pensioners dyan na nagbabalak po mag-update or mag-change ng kanilang disbursement account sa SSS. Katulad na lang ng viewer natin. Ang sabi niya, pwede po bang palipat ng bank? Nagkapubya na po ako sa BPI. So itong ating commenter ay siya po ay isang pensioner. Yes po. Kung ikaw po ay isang SSS pensioner at hindi ka po natuwa sa bank mo ngayon, no? Kung saan yan ang naging disbursement account mo sa SSS, diyan pumapasok ang iyong monthly pension. Kung gusto mo pong magpalit, mag-change ng iyong disbursement account sa SSS, yes, pwedeng-pwede po yan. Mag-open ka lang po ng account sa bank kung saan mo gusto. Halimbawa po, dati kang nasa Land Bank, no, dating Land Bank ang iyong disbursement account at gusto mo pong lumipat sa BDO. So mag-open ka lang po ng account sa BDO at yun po ang i-enroll mong bago mong disbursement account sa SSS. Pag meron ka na pong account sa bank na gusto mo, ang next mo pong gawin ay i-update mo na po ang iyong disbursement account sa SSS. Meron pong dalawang paraan paano tayo makapag-update ng ating disbursement account sa SSS. Number 1, through SSS branch mismo. No, doon ka mismo mag-update sa kanila. Number 2, through your SSS online account. Unahin po natin itong walk-in no, sa SSS branch mismo. Pag nakakuha ka na po ng bank account sa bank na gusto mo, pupunta ka lang po sa SSS branch. Pagdating mo po doon, meron ka pong i-fill out na form. Tinatawag po itong PDCR form or Pensioners Data Change Request Form. Ito po yung i-fill out mo. Yan. So, ito yung itsura niya, guys. Ito yung PDCR form na i-fill out mo SSS pensioner. Itong form na to, puntahan mo tong sa letter C. Ito, type of request. Tapos, dito ka po sa number 3. Itong correction/change of bank information. So, meron ditong savings account number from to, no? Dating account number sa bagong account number. Bank name, lagay mo dito Land Bank to BDO. Bank branch, yan, kung anong branch. And then after mo ma-fill out ang form na yan, punta ka na sa teller ni SSS. And guys, huwag pala kalimutang magdala ka ng valid ID ha, kailangan yan. So pagpunta mo sa teller ni SSS at naaprubahan ang iyong change or pagpalit ng iyong disbursement account, itanong mo na rin, Ma'am sir, itong pension ko ngayong buwan na to, dito na ba yan papasok? Okay, para kampante na kayo guys kung doon na talaga papasok yan sa bagong account nyo. Alright, so yun po ang process kapag sa SSS branch kayo mismo mag-file kapag wala kayong SSS online account. Number 2, through your SSS online account. Kapag meron ka namang SSS online account, ito less hassle to, di ba? Dahil hindi mo na kailangan pumunta pa ng branch. Just through your SSS online account, makapag-update ka na ng iyong bagong disbursement account. So, ang gagawin mo lang, mag-login ka sa iyong SSS online account, tapos puntahan mo tong services. And then, makikita mo tong disbursement account. I-click mo yan. And then, itong disbursement account enrollment reminders, scroll down mo lang to. And then, i-click mo tong box ng I certify. Tapos, i-click mo tong proceed. Tapos, dito ka na guys. I-enroll mo na dito ang iyong bagong bank account, bagong disbursement account sa SSS. I-click mo lang tong bank, tapos dito, select bank. I-click mo lang yan, tapos hanapin mo yung bank na i-enroll mo dito, tapos bank account number, and then confirm bank account number, and then next mo na siya. Tapos, hihintayin mo dito guys ang approval ni SSS sa iyong bagong in-enroll na disbursement account ha. Pag na-approve na ni SSS yan, tsaka mo po i-deactivate ang iyong old disbursement account. Dahil ang old disbursement account mo, makikita mo dito sa gilid. Ayan. So, tsaka mo na yan i-deactivate kapag meron ka ng approval sa iyong bagong disbursement account sa SSS. Ulitin ko lang guys ha, baka kasi mamaya i-deactivate nyo agad yung old disbursement account nyo. Hintayin nyo muna ang approval sa inyong bagong disbursement account, tsaka nyo i-deactivate yung old disbursement account mo. Okay po? And then doon naman sa mga mag-walk-in,
no, sa branch mismo guys ni SSS. Kapag mag-update kayo doon, isabay nyo na kung meron kayong i-update sa inyong beneficiary para hindi kayo pabalik-balik. Again guys, tandaan nyo ha, kapag mag-update po kayo ng inyong disbursement account, hindi lang dapat sa bank. I-update nyo rin, i-inform nyo rin guys sa SSS. Sa bagong disbursement account nyo, kailangan ng approval yan ni SSS. Meron kasi tayong viewer dito na pensioner siya. Nag-update po siya, nag-change siya ng kanyang disbursement account sa SSS. Bago na. Kasi ang ginawa niya, sa bank lang siya nag-update. Pina-deactivate niya lang yung account niya sa bank. Hindi siya nag-update doon sa SSS. Kaya ang nangyari, nung releasing na ng pension, pinasok pa rin ni SSS sa kanyang old bank account. Dahil yun ang nasa record pa rin naman ni SSS eh. Hindi kasi siya nag-update sa SSS. So, kailangan nyo pong mag-update po sa SSS mismo. Si SSS po ang mag-a-approve sa inyong bagong disbursement account, hindi si bank. Alright, SSS members and pensioners, yun po ang paano mag-update ng disbursement account sa SSS. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.